Habagat Alert, dalawang LPA, posibleng magbago ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Lunes, August 17, 2026. Narito ating update sa panahon. Kung ikaw ay nasa Luzon, lalo na sa western at northern section, may isang malaking dahilan para maging alerto ngayong araw ng Lunes. Patuloy na aktibo ang southwest monsoon o habagat at may mga lugar na muling makakaranas ng mga paulit-ulit na pag-ulan, thunderstorm at posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pero hindi lamang habagat ang dapat nating bantayan. Sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, mayroon tayong dalawang low pressure area na minomonitor ngayon. Ang una ay ang LPA08E ay napakalayo pa sa bansa at unlikely mababa na ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Pangalawa, ang LPA08F ay mas malapit kumpara sa unang sistema at may medium potential na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. At dito nagiging interesante ang ating weather situation. Hindi ibig sabihin na dahil may dalawang low pressure area sa silangan ay may bagyo agad tayong paparating. Ngunit dahil aktibo ang habagat at meron tayong mga weather disturbance sa paligid ng Philippine Monitoring Areas, kailangan bantayan ang bawat pagbabago sa direksyon, lakas at organisasyon ng mga sistemang ito. At higit sa lahat, may mga lugar na may inaasahang 50 hanggang 100 millimeters na rainfall sa mga susunod na araw. Kaya kung nasa mga lugar na madalas bahain, malapit sa ilog, creek, estero o nasa paanan ng bundok, huwag nating hintayin lumalim ang tubig bago kumilos. Isa-isahin natin ang mahalagang impormasyon saan ang pinakamalakas na ulan, ano mga lugar na dapat mag-ingat, ano ang ginagawa ng dalawang low pressure area at ano ang dapat nating abangan hanggang Miyerkules. Para naman maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, unahin natin ang pangunahing weather maker ngayong araw, ang southwest monsoon o habagat, ang patuloy na nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. Kapag aktibo ang habagat, ang daloy ng moist air ay mula sa southwest ay maaring magdala ng makakapal na ulap at mga rain bands patungo sa western section ng bansa. At ang epekto nito ay hindi kailangan isang buong araw na tuloy-tuloy na pag-ulan. Maaari itong maging ganito. Sandaling titila ang ulan, susundan ang panibagong pagdilim ng kalangitan. At pagkatapos, biglang bubuhos ang malalakas na ulan. Minsan ay may kasamang kulog at kidlat. Ito ang dahilan kung bakit may mga oras na maaraw o bahagyang maaliwalas. Hindi ibig sabihin na tapos na agad ang banta ng mga pag-ulan. Para sa mga nakatira sa Western Luzon, lalo na sa mga lugar na matagal nang nakaranas ng wet condition, mahalaga ang konsepto ng antecedent rainfall. Ibig sabihin kung basa na ang lupa dahil sa mga nakaraang mga pag-ulan, mas mabilis itong maaring mawalan ng kakayanan na sumipsip ng karagdagang tubig. Kaya ang isang bagong buhos ng malakas na ulan ay maaring magdulot ng mas mabilis na pagtaas ng tubig. At sa mga bulubunduking lugar ay maaari ring tumaas ang panganib ng landslide. Mga lugar na pinakamalaking dapat mag-ingat ngayong araw. Para sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, ang forecast ay occasional rains. Ito ang mga lugar na maaring paulit-ulit na maulan dahil sa habagat. At ang concern dito ay hindi lamang kung gaano katagal ang ulan. Ang mas mahalagang tanong ay gaano kalakas ang bawat pagbuhos. Dahil kapag moderate hanggang heavy rain ang dumating sa isang lugar na basa na ang lupa at mataas ang tubig sa mga drainage system, mas mabilis na maaring magkaroon ng flooding. Kaya sa mga residente ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, mataas ang ating weather awareness ngayong araw, lalo na sa mga low-lying communities at mga lugar na dati nang binabaha. Samantala, para sa Metro Manila, Cordillera, Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Inaasahan ng cloudy skies with scattered rain at thunderstorm. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pantay ang ulan sa lahat ng lugar. May mga lugar na maaring mahina lamang ang ulan. May mga lugar naman na maaring makaranas ng thunderstorm. At meron ding posibilidad ng moderate to at times heavy rainfall. Ito ang klase ng weather na kailangang bantayan ng mabuti ng mga commuters. Kung ikaw ay aalis ng bahay at maliwanag ang langit, huwag agad isipin na magiging maayos ang panahon buong araw.
Sa panahon ng habagat, maaring mabilis magbago ang kondisyon. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Dito mas isolated ang karakter ng mga pag-ulan. Maaring may isang lugar na maaraw habang ang ilang kilometro lamang ang layo ay may malakas na pagbuhos ng ulan. At tandaan, ang thunderstorm rainfall can be intense even when it is localized. Kaya kahit hindi kasama ang inyong lugar sa mga pangunahing rainfall area, hindi nangangahulugan na zero ang chance na malakas na pag-ulan. Kapag may severe thunderstorm, possible pa rin ang flash flooding at iba pang localized hazard. Para naman sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies din ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm. Ang pangunahing dahilan dito ay localized thunderstorms naman. Karaniwang mabilis ang development ng ganitong thunderstorms. Maari itong magsimula bilang isang ordinaryong ulap, ngunit kapag naging organisado ang thunderstorm cloud, maaring mabilis na lumakas ang mga pag-ulan at hangin. Kaya sa Mindanao, kung makaninig ng kulog, huwag baliwalain. Kung may lightning activity, mas ligtas na manatili sa loob ng matibay na gusali. At kung nasa outdoor activity naman kayo, lalo na sa open field, beach, bundok o tubig, maging mas maingat. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bahagi ng forecast na talagang dapat tutukan, ang heavy rainfall outlook due to southwest monsoon. Ngayong araw, to 100 millimeters para sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. Kapag pinag-usapan natin ang ganitong rainfall amount, hindi ito nangangahulugan eksaktong ganoong kadami ang babagsak na ulan sa bawat lugar. Ito ang outlook at maaari magkaroon ng malaking pagkakaiba depende sa lokasyon at timing ng rain bands. Ngunit ang mensahe ay malinaw, may posibilidad na significant rainfall at mas maaring tumaas ang rainfall sa mountainous elevated areas. At sa mga susunod na araw, August 18, inaasahang maaring umabot pa rin sa 50 hanggang 100 millimeters ang rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Antique. Kung mapapansin ninyo na mas marami na ang lugar kumpara ngayong araw. At ito ang isang mahalagang bagay na dapat bantayan. Hindi lamang Northern at Western Luzon ang concern. Kasama na rito ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, pati ang Antique sa Western Visayas. Kaya kung ikaw ay nasa Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Antique, mas magiging mahalaga ang updates habang papalapit ang araw ng bukas. At sa darating na Wednesday, August 19, magpapatuloy pa rin ang 50 to 100 millimeters rainfall sa mga naturang lugar na ating nabanggit. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang low pressure area o LPA. At ito ang bahagi na talagang kailangan bantayan sa mga susunod na araw. Meron tayong dalawang low pressure area sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Ang una ay ang LPA 08E. Ito ay nasa layong 2,360 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Napakalayo nito sa bansa at ang latest assessment nito ay unlikely na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ibig sabihin mga kababayan, sa ngayon hindi ito ang pangunahing immediate threat sa Pilipinas. Pero dahil weather system can change, patuloy pa rin itong minomonitor. Ang mas interesante ngayon ang ikalawang sistema, ang LPA-08F. Ito ay nasa layong 1,385 kilometers east of Central Luzon. At ang potensyal nito na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras ay nasa medium chance na. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin ito dapat baliwalain. Pero mahalaga ring linawin natin na ang medium potential does not means it will definitely become a tropical depression. Ang ibig sabihin nito ay may sapat na indikasyon upang patuloy itong bantayan dahil may posibilidad na lumakas o maging organisado ito. At sa weather forecasting, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang kasalukuyang kondisyon. Ang mahalaga ay kung paano ito magbabago. Mga kababayan, kapag pinagsama ang LPA at habagat, ano ang epekto nito? Kapag may weather disturbance sa silangan o malapit sa ating monitoring domain, maaari nitong baguhin ang sirkulasyon ng hangin sa paligid nito. At kung ang setup ay favorable, maaaring magkaroon ng epekto sa moisture flow papunta sa Western Philippines. Kaya minsan walang bagyo na direktang tumatama sa ating bansa pero sobrang lakas na mga pag-ulan. Bakit?
dahil ang kombinasyon ng habagat plus moisture plus weather disturbance at terrain ay maaring magresulta ng prolonged rainfall. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat ikumpara ang banta ng ulan sa simpleng tanong na may bagyo ba. Mas magandang tanong, ano ang weather pattern at saan nakafocus ang moisture? At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and my song I praise Him. Mga kababayan, may mga araw na parang sunod-sunod ang hamon at hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Pero pinapaalala ng talatang ito na hindi natin kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Kapag nanghihina ka, ang Diyos ang iyong lakas. At kapag natatakot ka, siya ang iyong kalasag. At kapag hindi malinaw ang bukas, magtiwala sa Kanya. Hindi nangangahulugan mawawala agad ang problema, ngunit nangangahulugan ito merong kang Diyos na maasahan habang nilalakbay mo ang bawat pagsubok. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-aanda, magiligtas, mag-aalerto. Ingat tayong lahat.